Putok mo! Putok mo! Ayun o! Dala ng lalaki! Ang kanilang plano. Bago sila tumungo sa lugar ng tagpuan, kinausap ni Paeng si Fatima. Ipinilit niya na kung hindi darating ang pera sa oras na kanilang napagkasunduan, wag na itong mag-atubiling kalabitin ang gatilyo ng baril kay Tanggol. Hindi naman nagpatinag si Tanggol. Tahasan niyang binalaan si Fatima na napakadelikado ng ginagawa nila. Hindi nila lubos na nauunawaan kung sino ang kanilang kinakalaban. Sinabi niya na sa planong ito, wala silang pag-asang makalabas ng buhay. Habang papalapit ang oras ng tagpuan, isa sa mga tauhan ni Ramon ang naglatag ng plano. Inutusan niyang palibutan ang buong lugar at bantayang mabuti ang bawat galaw upang malaman kung sino ang totoong nasa likod ng pagdukot kay Tanggol. Sa loob ng sasakyan, sinubukang kumbinsihin ni Tanggol si Fatima. Inamin niyang naiintindihan niya ang sitwasyon nito, na ang lahat ng ito ay bunga lamang ng matinding kagipitan. Nag-alok si Tanggol na tutulungan ang pamilya ni Fatima, basta't itigil na nila ang masamang plano. Pilit ni Tanggol na ipaintindi kay Fatima na may oras pa para tumakas at maisalba ang pamilya niya. Wika niya, kung makikinig lang si Fatima, maiiwasan pa ang kapahamakan. Ngunit halatang naguguluhan si Fatima sa kanyang desisyon. Tala, sa labas, napansin ng isa sa mga tauhan ni Ramon na gumalaw ang tracker mula sa basurahan. Agad nila itong sinundan at nagmadaling habulin ang target upang madistract ang mga tauhan ni Ramon. Nagpanggap si Paeng bilang nagtitinda ng ice cream at sinadyang mabangga ang isa sa kanila. Sa gulo ng saglit na iyon, nakatakas ang isang kasamahan ng pamilyang Benito na may dalang mahalagang gamit. Hindi mapakali si Fatima sa sasakyan. Hindi pa rin dumarating si Paeng at nagsimula na siyang kabahan. Pumasok sa isip niya ang posibilidad na baka may nangyaring masama sa kanya. Dahil sa matinding kaba, tinutukan ni Fatima si Tanggol ng baril. Binalaan niya ito, kapag may masamang nangyari sa pamilya niya, siya mismo ang tatapos sa buhay ni Tanggol. Ngunit sa halip na matakot, hinamon siya ni Tanggol na iputok ang baril. Kitang-kita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Fatima habang nanginginig ang kanyang kamay. Habang patuloy na umiigting ang tensyon sa pagitan ni Tanggol at ng pamilyang Benito, lalong lumalalim ang kabiguan, pangamba at desperasyon sa magkabilang panig. Si Tanggol, sa kabila ng pagkaalipin, ay nananatiling matatag at patuloy na sinusubukang iligtas hindi lamang ang sarili kundi pati ang mga taong naligaw ng landas gaya ni Fatima. Samantala, ang mga Benito ay lalong nababaon sa delikadong larong sinimulan nila habang ang galit ni Ramon ay handang sumabog anumang oras. Sa ganitong sitwasyon, isang maling hakbang lang ang maaaring magpasiklab ng isang matinding banggaan na posibleng walang makaligtas. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.